Inamin ni Julian na dati ay binabaliwala lamang niya ang mga alamat na ganoon. Mga boss, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang aking channel ay hindi na maaaring magpatuloy sa pag-upload dahil tinanggalan na ito ng YouTube ng monetization. Ganun pa man hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Gumawa pala ako ng channel at doon na po ako mag-upload ng mga video. E-search nyo na lang po ang bagong channel at doon nyo na po mapapanood ang mga bagong upload. Ngunit sa kalagayan nila ngayon, napipilitan siyang isipin na maaaring totoo ang mga iyon. Naisip niyang ang susunod nilang malaking pakay ay maaaring ang heavenly fruit, dahil iyon ang maaaring makapag-ayos sa unti-unting nasisirang heavenly exoskeleton ni Vincent at siyang makapagliligtas sa buhay nito. Tinansya niya na kapag nakapasok na sila sa Crimson Fortress, baka 9 na taon na lamang ang nalalabi sa kanya, at posibleng mas maikli pa yon dahil sa labis na pagpapagod. Sa tindi ng sigla niya, ipinangako ni Julian na aalamin nila ang lihim ng heavenly fruit at makukuha nila yon. Pagkaraan nito, napansin ni Vincent na wala si Julian at tinawag niya ito habang nagbabasa siya ng isa na namang aklat. Habang ipinapakita ang sinaliksik niya, ipinaliwanag ni Vincent na ang mga estudyante sa Crimson Fortress ay kailangang buhayin ang sarili nila nang walang tulong pinansyal mula sa pamilya. Nilinaw ni Julian na ang patakarang yun ay para pigilan ang mga maharlika sa maling paggamit ng salapi dahil maraming collateral descendants mula sa iba't ibang pamilya ang nag-aaral doon. Pagkatapos ay tinanong ni Vincent kung paano nila haharapin ang mga gastusin. Buong kumpiyansang sinabi ni Julian na hindi nila kailangang mag-alala tungkol doon. Doon ibinunyag ni Julian na naglagay si Vincent ng puhunan sa 6th Magic Tower upang magkaroon sila ng pinagkukunan ng kita. Ipinaliwanag niya na ang tore, na bantog sa pagsasanay ng mga piling salamangkero, ay tumatanggap ng mga patron na handang pandohan ang pananaliksik kapalit ng pinansyal na balik. Pagkatapos ay lumipat ang salaysay sa mismong tore kung saan nagkalat ang mga tala at dokumento sa laboratorio ng isang mage. Doon ipinakilala si Varnelli Pagota, ang batang salamangkero na pinaglagyan ni Julian ng puhunan at kamakailan lamang ay naging co-owner ng 6th Magic Tower. Gayunman, agad ding ipinahiwatig na mawawala ng halaga ang kanilang puhunan kung mamamatay ang co-owner na ito. Nang tumugon si Varnelli sa katok sa kanyang pinto, may isang madilim na nilalang na may hood ang pumasok sa silid. Sinimulan ni Varnelli na tanggihan ang anumang karagdagang pakikipag-ugnayan sa taong yun. Ngunit sa isang biglaang sandali ay kumislap ang isang nakamamatay na atake. Dahil dito, mistulang kinwestiyon ng salaysay kung maaari bang mapatay ng ganoon kadali ang isang makapangyarihang co-owner. Pagkaraan ay nakita si Varnelli na nakahandusay sa sahig, naghihingalo habang kumakalat ang dugo sa ilalim niya. Sa sumunod na ulat, inihayag na patay na si 6th Magic Tower co-owner Varnelli Pagota at opisyal itong itinuring na nasawi sa isang pagsabog habang nagsasagawa ng pananaliksik. Nang mabasa yun ni Julian, nang inag siya sa hindi makapaniwala. Makikita ring nabalisa si Vincent sa balitang yun. Napaiyak si Julian sa pagkawala ng kanilang puhunan, samantalang pinaalalahanan siya ni Vincent na dapat muna nilang pagluksa ang namatay. Ngunit tumutol si Julian at sinabi niyang magugutom sila kung mawawala ang perang yun. Tuluyan siyang nataranta sa pag-iisip kung paano na ang magiging buhay nila sa loob ng fortress. Ipinagpatuloy ni Vincent ang pagbabasa at natuklasan niyang sa testamento ni Varnelli ay iniiwan nito ang lahat ng ari-arian at pananaliksik sa mas batang kapatid nito sa kaluluwa at dugo. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo kay Snowy Vargan Pagota, kapatid ni Varnelli, na nagmumukmak sa malamig na labas. Sa isip niya ay mapait niyang inalala na kahit pareho silang isinilang sa pamilyang Pagota, hindi man lamang siya umabot sa kahit maliit na bahagi ng henyo ng kanyang kapatid. Dahil dito ay napaisip siya kung bakit siya pa ang siyang itinuring na kaiyahiyang anak ng kanilang angkan. Mula sa malayo, napagpasyahan ni Vincent at Julian na kailangan muna nilang siyasatin itong si Vargan. Napansin ni Vincent na 4 na buwan na lamang ang natitira bago sila tumungo sa Crimson Fortress. Dahil dito, nagpasya siyang sa loob ng mga buwang iyon ay kailangan nilang mang-alap ng impormasyon at lalo pang palakasin ang kanilang sarili. Lumipas ang 4 na buwan at dinala ng panahon ang salaysay sa kabundukan na nakapaligid sa Crimson Fortress. Sa isang hintuan ng sasakyan, ipinaalam ni Railsa kay Vincent na kailangan na nilang maglakad sa nalalabing bahagi ng biyahe dahil sa mga hakbang na panseguridad. Sumang-ayon si Vincent at naglakad na suot ang kanyang balabal kasama sina Julian at ang kanyang mga tagapaglingkod.
Itinuro ni Raelsa ang fortress sa malayo at sinabi niyang sasalubungin siya ng headmaster kung susundan lamang nila ang landas. Taos-pusong nagpasalamat si Vincent sa lahat ng naitulong niya. Sinagot naman siya ni Raelsa at sinabing wala lamang yun. Idinagdag pa niya na maging ang kanyang yumao ng ina ay matutuwa rin kay Vincent. Ngumiti si Raelsa at sinabi na ang pag-iisip na yun ay sapat nang magdulot sa kanya ng malaking tuwa, at pagkatapos ay hiniling niyang manatili itong ligtas. Habang nagpapatuloy sa paglakad sina Vincent sa gitna ng niebe, ang karwahe ni Raelsa ay unti-unting bumalik patungong lungsod. Sa loob ng fortress, may nagulat kay Vargan na malapit nang dumating si Young Master Vincent, at iyon ay ikinainis ng tamad na headmaster na si Herka. Nagreklamo si Herka, ngunit biglang umilo ang isang communication crystal at doon natuon ang kanyang pansin. Ipinaalam ng kristal na nagsimula ng umatake ang mga halimaw sa mga residente malapit sa fortress. Agad na tumayo si Herka at ipinahayag na siya na mismo ang lalabas upang lumaban. Ngunit sinabi ng tagapaghatid ng balita na hindi naman ganoon kalaki ang banta at kailangan lamang ng dagdag na tauhan. Ngumiti si Herka at masaya niyang iniwan kay Vargan ang gawaing yun habang siya mismo ay mabilis na tumalon palabas, na para bang ipinagkatiwala sa kanya ang pagsalubong kay Vincent. Napamura sa inis si Vargan habang literal na tumatalon palabas ng bintana si Herka upang lumaban. Pagkatapos ay tinanong ng isang tauhan kung ano na ang gagawin nila kay Vincent ngayong wala na ang headmaster. Dahil dito, nagpasya si Vargan na siya na mismo ang haharap kay Vincent. Gumamit siya ng teleportation at nagtungo sa isang panlabas na pader kung saan agad siyang sinasaluduhan ng mga bantay. Matapos suklian ang saludo, tinanong niya kung nasaan na si Vincent. Itinuro ng mga gwardya ang landas sa paanan ng bundok kung saan papalapit ang grupo ni Vincent. Gamit ang spyglass ay pinagmasdan ni Vargan ang dumarating na pangkat. Sa lente ay agad niyang nakilala si Raelsa na kasama ni Vincent at ikinagulat niya yon. Kinumpirma ng mga bantay na ang Raelsang yun nga ang kaparehong may kaugnayan sa Galaxy Wanderer. Dahil dito, nayanig si Vargan dahil inakala niyang isang walang kwenta si Vincent, at ngayon ay hindi niya maunawaan kung bakit binabantayan ito ng isang taong ganoon kalakas. Nang tanungin siya kung bababaan ba ang hirap ng entrance examination, mariin niyang sinabi na mananatili yun gaya ng dati at siya mismo ang susubok kay Vincent. Sa isip niya ay nagpasya siyang magiging perpektong pagkakataon ng pagsusulit na ito upang maalis si Vincent bago pa man ito makapag-enroll. Habang itinataas ang isang kumikislap na magic circle, ipinahayag ni Vargan ang unang pagsusulit, ang pagsugpo sa isang Elucori monster. Samantala, paakyat sina Vincent at ang kanyang mga kasama sa matarik na bangin sa gilid ng gubat. Isa sa mga lingkod ang tumawag ng pansin ni Siri sa isang bagay sa unahan. Pagtingin nila roon, nasalayan nilang lahat ang napakalaking Crimson Fortress na nakatayo sa tuktok ng bangin. Sa sandaling yun ay sumiklab ang isang maliwanag na mahikang kislap mula sa fortress bilang hudyat na nagsimula na ang pagsusulit. Kasunod nito ay umalingaw sa buong gubat ang isang nakakabinging dagandong ng ungol kaya napahinto ang grupo at napatingala. Sa loob ng niebe ay umugang ang malalaking yabag ng paa ng isang nilalang na mabilis na sumusugod papunta sa kanila. Agad na naunawaan ni Vincent na nagsimula na ang entrance examination. Habang kumikislap ang mga nakakatakot na mata mula sa paligid ng kakahuyan, hinugot niya ang kanyang espada at naghanda upang subukin ang bunga ng 4 na buwang pagsasanay nila ni Raelsa. Sa harap ng banta, buong kumpiyansa niyang tinanggap ang hamon ng Crimson Fortress. Sa madilim na unahan ay lumitaw ang isang pares ng kumikislap na mata. Habang nakahanda si Vincent na may hawak na talam, isang dambuhalang paa at kuko ang lumabas mula sa dilim at tuluyang ibinunyag ang halimaw na papalapit. Ang nilalang ay isang blue-eyed white tiger, na bantog bilang pinakamapanganib na mandaragit sa manyebeng kabundukan. Habang nanginginig ang kanyang mga kasama sa likuran niya, kalmadong sinabi ni Vincent na ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta sa lugar na iyon. Pagkatapos ay inutusan niya sina Siri at Wilson na sa sandaling mawala siya sa paningin ay tumakbo sila ng diretso papunta sa fortress at huwag nang lilinggan pa. Kasunod nito ay sumugod si Vincent sa tigre at sadyang inakit ang atensyon nito palayo sa kanyang mga kasama. Naalala niya na ang ganitong uri ng tigre ay likas na humahabol sa pinakamabilis na gumagalaw na target. Umungal ang nagngangalit na tigre at humabol sa kanya, patunay na gumana ang plano niya. Ngunit habang tumatakbo, may kakaibang pakiramdam si Vincent.
Napansin niyang kahit anyong blue-eyed white tiger ito, wala rito ang aura ng isang tunay na buhay na hayop. Gayunpaman, nagpasya siyang hindi na mahalaga yon sa ngayon at kailangan pa rin niya itong talunin. Gamit ang Frostwalk, mabilis siyang lumusab sa ere at lumikha ng landas na dinaraanan ng tigre habang sinusundan nito ang kumikislap na trajectory. Sa mismong landas na yun ay humataw siya at hinati sa dalawa ang tigre habang tumatalon nito pasugad. Ngunit nang may iba pang mga anyong nagsimulang lumitaw, agad na naunawaan ni Vincent na may pangalawang bugso ng mga tigre na dumarating. Agad niyang inactivate ang isang body strengthening technique at pinadaluyan ng kapangyarihan ang kanyang mga binti. Sa isang malakas na pagsikad ay sumirit siya paitaas sa pagitan ng dalawang sumasalakay na tigre at muntik na lamang maiwasan ang kanilang mga kuko. Habang nakasampa sa isang puno si Julian, sumigaw siya upang balaan si Vincent sa panibagong panganib. Pagtingin nila sa paligid ay nakita nilang maraming tigre at iba pang may itim na anyong hayop ang lumilitaw sa paligid ng isang malaking hukay. Nabilang nila ang kabuuang 18 kalaban. Mabilis na naisip ni Vincent na hindi sasapat ang dalawa niyang absolute sword slashes upang patumbahin silang lahat. Dahil dito ay naghinala siyang may kakaibang nangyayari. Napansin niyang ang tunay na blue-eyed white tiger ay likas na nag-iisang mangangaso, samantalang ang mga nasa harap nila ay kumikilos bilang grupo. Napansin din niyang wala silang anumang amoy ng dugo. Mula rito ay napagpasyahan niyang hindi likas ang mga nilalang na ito. Tinanong ni Julian kung maaari kayang mga mahikang ilusyon lamang ang mga yon. Unti-unting tinanggap ni Vincent na malamang yun nga ang tamang paliwanag. Sa malayo, patuloy na pinananatili ni Vargan ang masalimuot na illusion spell sa pamamagitan ng kanyang kumikislap na magic circle. Hindi mapakali niyang inisip kung baka nahalata na ni Vincent ang panlilinlang. Ngunit agad niyang pinakalma ang sarili at sinabi sa isip na hindi iyon mahalaga. Naniniwala siyang ang mataas na antas ng illusory monster magic na ginagamit niya ay nakagagawa ng mga phantom na halos imposibleng maiba sa tunay na mga tigre, at nasa ilalim din ng kanyang ganap na kontrol ang talino at kilos ng mga iyon. Mula sa malayo ay matamang pinagmamasdan ni Vargan ang nangyayari. Sa isip niya ay patuloy niyang minamaliit si Vincent at iniisip kung ano nga ba ang kayang gawin ng tinatawag na walang silbing ikapitong anak. Samantala, mula sa puno ay mabilis na naunawaan ni Vincent ang istruktura ng mahika. Napagpasyahan niyang gumagamit ang kalaban ng assembly element spell, isang paraan na nagpapahintulot na mapanatili ang maraming ilusyon ng sabay-sabay gamit lamang ang iisang pinakaugat na core. Sa isip ni Julian ay malinaw na ipaliwanag ang prinsipyong yun. Naunawaan niya na kinokopya ng paraang ito ang isang base spell sa pamamagitan ng isang itinalagang element, kaya nagiging posible ang pagpapalabas ng maraming magkakaparehong ilusyon ng mas kaunti ang gastos sa mana. Mula roon ay napagpasyahan ni Vincent na kung mahahanap at masisira niya ang itinalagang core illusion, sabay-sabay na maglalaho ang lahat ng iba pa. Bagaman nagpahayag ng pag-aalala si Julian kung paano niya yun mahahanap, mabilis namang nag-isip si Vincent. Napagpasyahan niyang dahil ang mga nilikhang halimaw ay kontrolado ng isang taong salamangkero, ang isang tunay na halimaw ay dapat na nasa pinakaunahan ng labanan. Nangatwiran siya na ang isang taong mage ay tiyak na babantayan ang core. Sa gayon ay natukoy niya na ang hindi gumagalaw na hayop sa tuktok ng bangin ang siyang assembly element. Dahil dito ay agad na inilunsad ni Vincent ang sarili patungo sa bangin. Kasabay ng pag-activate niya ng blessing ng Galactic Wanderer, bumulusok siya pababa sa bangin habang umaatungal ang mga puting tigre. Isa sa mga puting tigre ay tila nabigla habang lalo pang sumisigla ang kapangyarihan ni Vincent. Ginamit ni Vincent ang movement ability na Frostwalk at rumagasa siya sa nagyayelong lupain sa napakabilis na galaw. Napansin ito ng isang examiner at agad niyang nakilala ang Frostwalk bilang trait ni Railsa. Lubha siyang nabigla na kaya itong gamitin ni Vincent. Napuna rin ng mga nakamasid na halos saglit lamang ay narating na ni Vincent ang assembly element. Matinding itinuon ni Vincent ang pansin sa espesipikong tigre na pinaniniwalaan niyang siyang sentro ng spell. Okay ba ang ganitong boses mga boss? Nga pala search nyo na lang ang bagong channel mga bossing. Maraming salamat.